Nawawalan ka na ba ng gana? May mga pagkakataon ba na parang ayaw mo lang magpatuloy? Tara, ating pag-uusapan kung paano haharapin ang mga pagsubok na ito upang mahanap ang pag-asa at lakas upang magpatuloy. Marami sa atin ang dumaan sa panahon ng pagkabigo, kaya pati ang plano ng Diyos ay binigyan ng pagdududa. Iniwan ang paglilingkod dahil sa bigat na dinadala at nawalan ng lakas upang magpatuloy. Mayroon akong kilala isang preacher, magaling mangaral at maraming alam na talata sa Biblia at mabagsik kung magbitaw ng mga salita. Kaya kung pakikinggan ang kanyang pangangaral, hindi mo aakalain o hindi mo iisipin na siya ay tatalikod sa paglilingkod. May mga nakita akong dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay pinanghihinaan ng loob or ang tinatawag nating discouragement. Kaya nawalan ng lakas upang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Una ay ang expectations. May mga Kristiyanong gumagawa sa gawain ng Panginoon dahil may gusto silang makuha. Wrong motives ang paglilingkod. Kaya nung hindi nila nakuha ang kanilang inaasahan, sila ay nadismaya at nawala sa gawain. Tandaan po natin, hindi tayo naglilingkod para makuha ang lahat ng mga gusto natin, kundi para luwalhatiin ang Diyos. At tandaan din po natin, hindi uto-uto ang Diyos para hindi makita ang motibo ng ating paglilingkod. Higit sa lahat, tandaan po natin, hindi lahat ng ating gusto or desire ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po may mga bagay na hindi ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang sabi sa James 4:3, kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Kaya huwag mapanghinaan ng loob kung makukuha man o hindi ang mga gusto natin. Sa halip, maglingkod tayo ng tapat at hayaan natin ang Diyos kung paano niya tayo bigyan ng pabor at pagpapala. Sapagkat alam niya ang ating mga pangangailangan at alam niya ang mga nakakabuti sa atin. Sa 1 John chapter 5 verse 14 ang sabi, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Huwag natin kalimutan ang tamang prinsipyo. Maglingkod ng tapat at humingi ng naaayon sa kanyang kalooban. Pangalawang dahilan kung bakit may mga Kristiyanong napanghinaan ng loob or na-discourage ay ang pagtingin sa pagkakamali ng iba. Mayroon din akong kilala na nawala sa paglilingkod dahil ang kanyang hinangaang tao sa loob ng iglesia ay nakitaan niya ng kapintasan. Sa madaling salita, nakitaan niya ng kapintasan ang kongregasyon or ang iglesia. Paalala, walang perpektong leader at walang perpektong miyembro. Ibig sabihin, ang bawat isa ay may kapintasan. Kaya nga po pinaalala ng Biblia, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya, nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Mainam na ang ating paningin ay nakatuon kay Kristo para anumang nakikita nating pagkakamali sa paligid natin ay magawa nating makapagpatuloy sa gawain at paglilingkod. Pangatlong dahilan kung bakit may mga Kristiyanong napanghinaan ng loob at nawalan ng lakas upang magpatuloy sa paglilingkod ay dahil sa sariling kasalanan. Ang kasalanan ay nagpapalayo sa atin sa Panginoon. The more na ang Kristiyano ay lumalapit sa kasalanan, the more na siya rin ay napapalayo sa Diyos. Sa madaling salita, ang kasalanan ang dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay nawawala sa paglilingkod at nahihiya nang bumalik sa Panginoon. Sa sitwasyon mo ngayon, ikaw ba ay na-discourage dahil hindi mo nakuha ang mga gusto mo? Ikaw ba ay na-discourage dahil may nakita kang kapintasan sa mga membro or sa leader or sa iglesia? Or ikaw ay na-discourage dahil sa sarili mong kasalanan? Alam mo, lahat naman tayo may kapintasan eh. Lahat tayo may kahinaan. Kaya sana huwag humantong sa sitwasyong mas pipiliin mo ang iyong sarili kaysa Diyos. Dahil ni minsan, hindi naman nag-utos ang Diyos ng mga bagay na ikakasama natin. Kung aalis ka sa paglilingkod, saan ka pupunta? Dahil babalik ta rin man ang mundo, totoong may Diyos, at lahat ng ating ginagawa ay ibibigay sulit natin sa Kanya pagdating ng araw. Ganun pa man, minsan mo na rin bang naisip, paano ako babalik sa paglilingkod sa Panginoon? Una, alalahanin mo ang pagligtas ng Panginoon sa iyo. Siya ay Diyos, ngunit nagkatawang tao para iligtas ka. Ikaw ay tinubos at pinalaya mula sa kasalanan. Pangalawa, alalahanin mo ang iyong katapatan noon, kung paano ka naglingkod at kung gaano ka kasaya nung ikaw ay nagpagamit sa Panginoon. Pangatlo, isa puso mo ulit ang Psalms 116 verse 12. Ano ang aking ibabayad sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa akin? Huwag na nating hintayin na may tatapik pa sa atin para i-encourage tayong bumalik at magpatuloy. Dahil
hindi sa lahat ng pagkakataon may gagawa niyan sa atin. Kasi hindi lang naman tayo ang nanghihina, pati rin yung iba. Baka naghihintay lang din sila na tayo ang tatapik sa kanila. Huwag na tayong maghintay na may tatapik sa atin. Gayahin natin si David. Siya mismo ay nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. Alam niyo, wala tayong maipipinta sa Diyos. Siya ay tapat at mabuti. Siya ay mahabagin at puno ng biyaya. Kaya tayo ay maglingkod sapagkat tayo ay iniligtas niya. May verse ako para sa ating lahat. Ito ay mababasa sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Datapwat, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumasa Kanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Hindi pa huli ang lahat para tayo ay bumalik sa paglilingkod. May mga pagkakataon pa tayong gawin ito habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo.